O ito, pag-usapan natin tungkol sa may post tungkol kay Bato de la Rosa, ha? Nagdadasal si Bato. Nagdadasal. Hmm? Pinost ito sa account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa. Ha? Ang Nancy de la Rosa yata yung asawa niya kung hindi tayo nagkakamali. Oh. Ngayon mga kabunyog, pinost ito sa FB account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa na ang pagkakaalam natin yan yung account ng asawa niya. Ngayon sa post na ito, nakatalikod si Bato nagdadasal, ano? Nagdadasal. O ngayon, ang nakalagay na caption, na caption habang nagdadasal si Bato, ang sabi dito sa caption, mga kabunyog, mga kababayan, kumalat ito nung nakaraang araw, itong picture na ito ni Bato de la Rosa, ha? Kaya lang natabunan ito nung mga balita tungkol sa ICC. Nung isang araw pa ito itong picture na ito ni Bato. Nagdadasal siya, tapos ipinakita dito sa sa account ng isang nagngangalang Nancy de la Rosa, mga kabunyog, Nancy de la Rosa. Dati rin may nag-post din diyan sa account na yan, Nancy de la Rosa. Sabi dito, when all else fails, I know you alone will never fail us. Oh. Nancy de la Rosa, when all else fails, I know you alone will never fail us. O yan yan yung post. Ngayon, may dagdag na post dito, sabi dito, mga kabunyog, sa News 5, sabi dito sa News 5, mayroon silang ginawa, ni-reverse daw nila yung image sa Google, na-search nila itong simbahan na ito kung saan. Sa reverse image search gamit ang Google Images, sabi dito, napag-alaman at nakumpirma ng News 5 na ang altar na makikita sa larawan ay sa Immaculate Conception Parish Church sa Bantayan Island sa Cebu. Yan. Kaya yan yung sabi dito sa post. Yan umanong simbahan na yan, kasi yung altar na daw na yan, sinerch yan sa Google Images. Ang altar na yan ay sa Immaculate Conception Parish Church sa Bantayan Island sa Cebu. Kaya mahirap magpo-post. Pwedeng totoo yan na sa Bantayan Island sa Cebu yan, pwedeng hindi. Pero kung totoo man yan, sabi ng News 5 ito hindi naman magsisinungaling tong News 5. Kaya mahirap magpo-post si Bato. Kung nagtatago siya at ayaw niyang magpa-aresto. Tapos yung asawa niya pinopost itong ganito. Ayan When all else fails, I know you alone will never fail us. Biglang nagdadasal si Bato. Ang problema kasi sa kanila ni Duterte, nung panahon ng administrasyon ni Duterte, binabastos nila ang Diyos. At saka, ang pinagkait nila sa mga tao ay buhay. Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Ang ginawa nila, nag-asta silang Diyos. Ang daming buhay ang kinuha nila noon. Kahit sabihin mo pa na justified yon dahil mga addict yun, mga involved sa drugs yun, pero hindi, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Kaya nga wala tayong death penalty At saka hindi lang naman isa yon, 5 or 10 or 100. Libo-libo. Libo-libo, ilang pong libo yun. Sabi ng police, 6,000. Pero sabi ng mga human rights groups, 25 to 35,000. O imagine nyo yan. Kristyanong bansa tayo. Tayo ang tanging kristyanong bansa sa Asia. Pero nangyari ang ganyan, crimes against humanity. Nakakalungkot nga yung mga pinag-uusapan doon sa ICC. Ang depensa ni Kaufman, kunti lang naman yung 5,000 na napatay, kung 5,000 yun. Kasi 3% lang daw yan sa mga naaresto. Ang marami pa rin daw sa mga involved sa drugs, inaresto lang, hindi naman daw pinatay. 136,000 daw ang inaresto.
Compared sa 5,000 na napatay, kunti lang daw yun. Imaginin nyo yan mga kabunyog. Tapos si Duterte noon, minumura ang Diyos, stupid God. Binabastos nila. Palakpak naman sila Bato de la Rosa niyan. Tapos ngayon nagdadasal siya. Para biglang nakaalala si Bato na magdasal, ano? Biglang nakaalala magdasal. Bakit siya nagdadasal? Pinagsisisihan niya ang lahat ng nagawa nila noon. Hindi naman pwedeng magsisi ka lang. Kinakailangan pagbayaran mo. Kaya nga may International Criminal Court. Pero yan yun. Yan kasi, sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, noon kasi sinasabihan daw sila, pinapaalalahanan sila na itigil nyo yung war on drugs na yan. Ang dami nang napapatay. Kaya lang hindi. Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, hindi sila nakinig eh. So yung mga nangyayari na yan ngayon, si Duterte nakakulong na, si Bato nagtatago na, susunod sila Bongo, sila Aguirre, tapos sasabihin nila Aguirre sa kanila Bongo, bakit kami nadamay dyan? Bakit kami nadamay dyan? Si Bato, alam niya naman bakit napasama siya dyan. Siya ang promotor niyan. Siya ang nagpatupad niyan sa PNP. Plan Tokhang o Plan Double Barrel. Siya yun. At nangyari ang lahat ng yan nang siya ang PNP chief. Ay siya nga pala kasama pa yung mga panahon sa Davao. Kaya ngayon, pinost nung asawa niya yata yun, Nancy de la Rosa, nagdadasal si Bato. Biglang na-realize ni Bato na humihingi ba siya ng kapatawaran sa lahat niyang ginawa? Kaya lang, hindi naman pwedeng kapatawaran lang yan. Kailangan may hustisya. Hindi pwedeng papatawarin siya ng mga biktima, pero ipaglalaban pa rin nilang hustisya. Parang, kung gusto ni Bato ng kapayapaang nakabatay sa hustisya. Yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin tungkol kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Grabe, problemado si Governor Fernando. Bakit? Actually, napabalita ito nung isang araw, pero hindi pa pinapangalanan ng mga involved. Nabasa na natin ang mga artikulo tungkol dito, pero hindi pinapangalanan yung mga involved. Ang sabi nga nung una, parang mayor lang yung involved. Hindi, gobernador pala. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.